verse 1 to 2 says, "Kayong mga tao sa buong mundo, isigaw nyo ang inyong papuri sa Diyos ng may kagalakan. Umawit kayo ng mga papuri para sa Kanya, parangalan nyo siya sa pamamagitan ng inyong mga awit." Sabay-sabay po tayong umawit sa Panginoon. Isigaw po natin ang ating papuri sa Kanya. Hallelujah! Let us worship Him! Hey, 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 hey! Sumigaw sa kagalakan ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa kagalakan ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa kagalakan ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa kagalakan ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sing wagas! Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa kagalakan ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa kagalakan ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa kagalakan. Sumigaw sa isisigaw papuri ko, pag-ibig mo'y tiyak, buhay ko'y sa iyo, magpakailanman sa bahay mo. Ako laging maninirahan kasama ka, Panginoon, magpakailanman. Isisigaw papuri ko, pag-ibig mo'y tiyak, buhay ko'y sa iyo, magpakailanman sa bahay niyo. Ako laging maninirahan kasama ka, Panginoon, magpakailanman. Hallelujah! Oh, 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 oh. Sa ingay man ang kadiliman, Ikaw, O Diyos, ang kapahingahan. Hindi ka nakukulang kailanman, pag-ibig mo'y wagas. Jesus, aking kalakasan, Siya lamang ang tamang daan. Hindi ka nauubusan ng kabutihan, ika'y aawitan. Isisigaw papuri ko, pag-ibig mo'y tiyak, buhay ko'y sa iyo, magpakailanman sa bahay niyo. Ako laging maninirahan kasama ka, Panginoon, magpakailanman. Hallelujah! Kasama po natin ang Panginoon kahit anumang sitwasyon ng pagdaanan natin. Amen po ba? Amen! Hallelujah! Tayo po ay sabay-sabay umawit sa Kanya. Sing dumaan! Dumaan man sa kadiliman, humarap man sa
sa tindi ng laban, di mga ngamba. Ako'y ingatan, ikaw ang Diyos ay laging nariyan. Isa pa dumaan man sa kadiliman, humarap man sa tindi ng laban, di mga ngamba. Ako'y ingatan, ikaw ang Diyos ay laging nariyan. Dumaan man sa kadiliman, humarap man sa tindi ng laban, di mga ngamba. Ako'y ingatan, ikaw ang Diyos ay laging nariyan. Dumaan man sa kadiliman, humarap man sa tindi ng laban, di mga ngamba. Ako'y ingatan, ikaw ang Diyos ay laging nariyan. Isisigaw ang papuri ko, pag-ibig mo'y tiyak, buhay ko'y sa iyo, magpakailanman sa bahay niyo. Ako laging maninirahan, kasama ka, Panginoon, magpakailanman. Isisigaw papuri ko, pag-ibig mo'y tiyak, buhay ko'y sa iyo, magpakailanman sa bahay niyo. Ako laging maninirahan, kasama ka, Panginoon, magpakailanman. Hallelujah! Let's give Him our highest praise. Isigaw natin ang papuri sa Panginoon. Oh, Jesus, salamat po. Maghari ka, Panginoon. Sing who else when rocks cry out to worship, whose glory taught the stars to shine. Perhaps creation longs to have the words to sing, but this joy is mine. When 1,000 hallelujah, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs and 1,000 more. Sing who else would die for our redemption? Yes, Lord. Whose resurrection means our rise. There isn't time enough to sing of all you've done, but I have eternity to try. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujah and 1,000 more. With 1,000 hallelujah, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujah and 1,000 more. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for He rose, now He reigns. We will sing forever.
righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. When darkness seems to hide its face, I'll raise on His unchanging grace in every high and stormy gale. My anchor holds within the veil. I see my anchor holds within the veil. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Yes, you are Jesus Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found, oh, dressed in His righteousness alone, faultless stand before the throne. Sing faultless stand before the throne. Oh, Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Can we lift our voices and declare that He is our cornerstone? Sing, Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Lord Jesus, You are my rock, my Savior, my salvation, Lord. Hallelujah. Oh, You deserve the glory and praise. You are with us in the darkest valley. You are with us. You will be with us, Jesus. My cornerstone. Oh, we cry out. You are holy, Jesus. Big made strong. Oh, my praise for Your grace, oh Lord. Yes, Jesus. Oh God, You are a cornerstone. You are our rock, Lord. My Savior, my deliverer, my salvation. Jesus, it's You, Lord. You are with us. You are with me in the darkest valley, Lord. Oh God, Jesus, God. Oh Lord, You are mighty, Jesus. Yes, Father, Lord, thank You, Panginoon, for Your blood, Jesus, na naglinis sa amin, Panginoon. Thank You for Your grace, Father.
the grace that saved us, Panginoon, from our sins, Jesus. Na Lord, wala nang iba, Panginoon, wala nang ibang way that you given us. You fulfilled your promise to us, Father. You won the victory for us. And now we are here, Jesus, to worship you, Panginoon. We are here to proclaim your glory, Panginoon. We will always declare our praises to you of who you are sa buhay namin, Panginoon. Jesus, we love you, God. And this is all we pray. In Jesus' name, amen. Amen and amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Right, for our tithes and offering, basahin po natin ang Psalms 65 verses 1 to 2 sa NLT version or New Living Translation. Tapos, lipat po tayo sa Tagalog sa verses 9 to 12 sa Ang Salita ng Diyos version. Sabi dito, "What mighty praise, O God, belongs to you in Zion. We will fulfill our vows to you, for you answer our prayers. All of us must come to you." Sa Tagalog po, 9 to 12, "Inaalagaan nyo ang lupa at dinidiligan ng ulan. Pinabubunga at pinatataba nyo ito. Ang mga ilog, O Diyos, ay patuloy nyong pinaaagos. Binibigyan nyo ng ani ang mga tao. Ganito ang itinakda ninyo. Pinaulan niyong mabuti ang lupang binungkal hanggang sa ito'y lumambot at mapununan ng tubig. Pagkatapos ay pinagpapala nyo ang mga pananim. Pinag-aapaw nyo ang panahon ng anihan at saan ka man dumaan ay puno ng kasaganaan. Kahit na ang ilang ay naging pastulan dahil sagana sa mga damo at mga burol ay parang mga taong puno ng kagalakan." So Psalm 65, inuna niya sabi, "What mighty praise, O God, belongs to you in Zion." So, all praises belongs to the Lord. Lahat po ng papuri ay nararapat lang sa ating Panginoon. And ano yung praises na mabibigay natin? We should fulfill our vows. Sabi dito, we will fulfill our vows to you. Bakit? For He answers our prayers. Marami po tayong prayer request. Tama po ba? Marami tayong prayers. At marami tayong prayer request at marami din po dito ay binigay sa atin ng Panginoon. Tama po ba? And what should we repay our Lord? Fulfill our vows. Kung siya nga po ay tinupad niya ang kanyang mga pangako sa ating mga anak niya, tayo rin po, tuparin natin kung ano yung pinangako natin sa Panginoon. For He answers our prayers. So let us come to the Lord and praise Him and fulfill our vows. Ano ba yung mga naging vow natin sa Panginoon? Diba? Lord, if you will bless me, I will bless the house of the Lord. Diba? Ibibigay ko, ibabalik ko sa inyo ang nararapat, magiging generous ako. What else? Lord, bigyan mo ka ng ganitong trabaho, ito yung magiging kapalit. Diba? Mahilig tayo sa barter system kay Lord minsan eh. Kahit na dapat hindi naman wala naman siyang utang na loob sa atin, pero madami tayong ganun, Lord, pag binigay mo lang talaga to sa akin, may ganun tayo eh. So, pero sabi dito, our praise belongs to the Lord for He answers our prayers. Let us fulfill our vows to the Lord. At sabi pa niya sa verse 9 to 12, sabi niya, inaalagaan niya ang lupa at dinidiligan ito. Sakto, maulan ngayon. We're praying for rain. And it came. Sobra pa. Kagabi, umuulan hanggang ngayon. Sabi ko, Lord, thank you. We need that rain. At hindi siya yung talagang may landslide bumaba. Saktong ulan. Sabi ko, Lord, salamat kasi kailangan namin yan. At sabi niya dun sa verses 9 to 12, siya yung nagpapala sa atin. Sa Panginoon galing ang ulan. Hindi natin yan mapoproduce. Kahit may cloud seeding, hindi ganyan yung magiging resulta. Sa Kanya lamang galing yon. Siya ang nagpapala sa atin at sa lahat ng mayroon sa atin. Yes, pwede tayong may trabaho, pero ang trabaho na yon pwedeng hindi makatulong sa pamumuhay natin. But if the Lord gave us that work, makakatulong yun sa atin. Diba? Yes, pwede tayong may pamilya. That's a gift to the Lord. Pero kung pinilit natin yan at mali ang pamilya na yan, di ba? Pwedeng hindi yan maging pagpapala sa atin. But if the Lord gave us those things, yun ay mapagpapala ang buhay natin. Kaya tayong pagpalain ng Panginoon sa kahit anong panahon at kahit anong sitwasyon. Sabi nga niya dito sa verses 9 to 12, di ba? Kahit daw po, kahit daw tigang yung lupa, kaya niyang
pagpalain. Si Pastor nag-share siya nung kahapon, natatawa ako kasi sabi ko, ito rin share ko sa TNO. Kahit daw po matigas yung bulsa natin, kahit tigang yung mga bulsa natin, kayang pagpalain ng Panginoon yan, di ba? Kaya niya yon. Through our hard work, sabi, bubungkalin natin yung lupa and the blessing from the Lord. So makipag-partner po tayo sa Panginoon. Let's do hard work, 'di ba? Let's work hard and let's fulfill our vows to the Lord. Si Lord na bahalang magpaulan ng pagpapala sa atin. Alright? So for our tithes and offering, we have designated giving our red is for our tithes. That's the 10% of what we have received from the Lord. Ibalik natin to na kayo ng faithfully sa Panginoon. Blue is for our special project. That's for the maintenance of the church. Pambayad po natin kuryente. Okay? Yung mga expenses natin. White is for benevolence and mission. Tuloy-tuloy ang ating kids church every Saturday. So let's continue to be a blessing. Brown is for our building project. Yesterday, we had the breakfast fellowship ng workers sa ating building at ongoing ang ceiling. Ayan, nakakita ko madaming metal paring. Ayan, hindi po tinipid ang ating ceiling. Ongoing siya. Next project will be our electrical, our aircon na pasukatan na. Ayan, na-estimate na kung magkano yung aircon natin. So I hope that we will continue to be faithful to the Lord. Let's give to the Lord faithfully at maging generous po tayo sa gawain ng Panginoon June 24. That will be our first service to our new building. So I hope by that time makumpleto na lahat at ang tulong po natin doon is we should be generous in the ministry. So let's all stand up and let us pray. Lord, we thank you for today, Panginoon. Salamat for you have again, Panginoon, encourage us that ang pagpapala, Panginoon, ay galing sa iyo. Anumang panahon, anuman ang sitwasyon namin, Panginoon, kaya nyo kaming pagpalain. For you answer our prayers, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang nagsusupply. Ikaw ang nagpapataba, Panginoon, ng lupa na meron kami. Ikaw, Panginoon, na nagpapala ng lahat ng ginagawa ng aming mga kamay. Lord, I pray that you will find us faithful and generous. Faithful, Lord, to fulfill our vows to you and generous in the ministry na pinagkatiwala mo sa amin. I pray, Lord, pagpalain mo ang works of our hands, Panginoon. May it be employment, O God, businesses, Lord. Anuman, Panginoon, ang pinanggagalingan ng aming wealth, Lord, ito ay galing pa rin sa iyo, Panginoon. Salamat, Father, and we give you all the praises and glory in Jesus' name. Amen and amen. We may all give to the Lord. Thank you. Good morning, everyone. Kamusta po tayong lahat? Sabihin natin sa ating katabi, magandang maulan na umaga sa iyo, kapatid. Ayan. So, sarap ng ulan, no? Parang kakaiba, no? Parang after so many months na parang puro tayo, init, init, init. Ano ang next? Ano ba yan? Ulan, ulan, ulan. So, talagang blessing po yan ng ating Panginoon sapagkat nagkakaroon na tayong kakulangan sa ating water supply at yung ating mga palay at mga pananim. Kailangan na po yan ng tubig. Kaya mag-enjoy po tayo, no? Magbaon na lang po tayo lagi ng payong, kapote at extra t-shirt para hindi tayo mainis, kumaga, alright? So our passage or our title for today is Empowered by the Holy Spirit. Empowered by the Holy Spirit. Nakapag-squeeze na ba tayo ng orange? Naranasan na ba natin mag-squeeze ng orange? Anong lumalabas? Buti na lang, no? Kasi yun yung purpose niya, no? Kalamansi po, anong lumalabas pag yun ang ini-squeeze natin? Buto? Alam mo, in-scam ka ng grocery mo kung buto lang yung lumalabas. So, pa-check mo yun.
Kapag yung baboy, prinito nating matagal, ano lumalabas? O, di ba? Ako nga eh, sa ilalim lang ng araw eh. Di ba? So kapag prinito natin matagal ang baboy, ay lumalabas yung kanyang mantika, di ba? Hindi pwedeng yung ano lang, kasi tubig pa lang yun kapag ilang minuto lang. So talagang pamamantikain mo, di ba? Yun yung masarap, no? Yun yung masarap na kahit maikli buhay natin, basta masaya yung kain natin. Hindi po ba? Kapag tayo naman ay ini-squeeze ng trials, ano kaya lumalabas? Kapag yung situations natin, ini-squeeze tayo ng mga problema, pag ini-squeeze tayo at magkakaroon tayo ng mga heartbreaks, separation, ayan. Sadly, minsan, death of a loved one, ano kaya ang lumalabas? Kalamansi? Oil? Orange? Tayo po ba ay madaling mag-give up? O kapag in-squeeze ba tayo, ang lumalabas sa atin, Word of God? Pag in-squeeze ba tayo, ang lumalabas sa atin, Holy Spirit? Basahin natin yung passage natin, Acts chapter 4, verse 1 to 20. While Peter and John were speaking to the people, they were confronted by the priests, the captain of the temple guard, and some of the Sadducees. These leaders were very disturbed that Peter and John were teaching the people that through Jesus, there is a resurrection of the dead. They arrested them, and since it was already evening, put them in jail until morning. But many of the people who heard their message believed it, so the number of men who believed now totaled about 5,000. The next day, the council of all the rulers and elders and teachers of religious law met in Jerusalem. Annas the high priest was there along with Caiaphas, John, Alexander, and other relatives of the high priest. They brought in the 2 disciples and demanded, "By what power or in whose name have you done this?" Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, "Rulers and elders of our people, are we being questioned today because we've done a good deed for a crippled man? Do you want to know how he was healed? Let me clearly state to all of you and to all the people of Israel that he was healed by the powerful name of Jesus Christ the Nazarene, the man you crucified, but whom God raised from the dead. For Jesus is the one referred to in the scriptures where it says, 'The stone that you builders rejected has now become the cornerstone.' There is salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must be saved." The members of the council were amazed when they saw the boldness of Peter and John, for they could see that they were ordinary men with no special training in the scriptures. They also recognized them as men who had been with Jesus. But since they could see the man who had been healed standing right there among them, there was nothing the council could say. So they ordered Peter and John out of the council chamber and conferred among themselves. "What should we do with these men?" They asked each other. "We can't deny that they have performed a miraculous sign, and everybody in Jerusalem knows about it. But to keep them from spreading their propaganda any further, we must warn them not to speak to anyone in Jesus' name again." So they called the apostles back in and commanded them never again to speak or teach in the name of Jesus. But Peter and John replied, "Do you think God wants us to obey you rather than him? We cannot stop telling about everything we have seen and heard." Let's bow our heads and pray. Dear God, salamat po, Panginoon, bagamat maulan, nandito kami, O Diyos, para kami ay mag-aral. Panginoon, nawa lahat po ng aming marinig ay aming ma-apply sa aming buhay, Panginoon. Nawa ang inyong pangalan lamang ang maitaas ngayon. Nawa, Panginoon, ang word ay talagang kumausap sa amin, Lord, ngayong umaga. Father, allow me, Lord, to deliver the sermon, Panginoon. Tune our hearts to the frequency of heaven, Father, so we may acquire godly wisdom. In Jesus' name we pray. Amen. So, konting backstory lang, and I prepared some pictures para makuha natin. Kasi bago mangyari to, may nangyari muna sa Acts chapter 3. Naglalakad si Peter and John. Okay? At papunta sila ng temple, nakakita sila ng taong lumpo or lame. Okay? At lumpo siya mula kapanganakan. So, ang nangyayari ay humihingi siya ng pera.
Dahil nandun si Peter and John, tinignan nila yung lumpo at sinabing, tumingin ka sa amin. Mukha ba kaming may pera? Hindi, ang sinabi nila is, wala kaming pera. Sino dito walang? Hindi. Wala kaming pera, sabi ni Peter and John. So, ang sabi naman nila, pero, meron kaming ibibigay sa iyo. Ibibigay namin kung anong meron kami. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth, lumakad ka. Yun ang sabi. At bigla-bigla tumayo ang tao, ang lumpo, at nagtatatalon. Nakita ng lahat na nagtatatalon itong lumpong tao. At syempre, kung ang isang tao nasa entrada ng temple, at ikaw ay alam nila na siya ay lumpo mula kapanganakan. Tapos biglang nagtatatalon ka na lang, di ba? Parang kilala mo tong taong to eh. Tapos biglang ngayon nagtatatalon. Lumpo siya eh. So hindi lang siya nagtatatalon, nagpupuri siya sa Diyos. At bukod doon, after noon pala, nagturo si Peter at si John sa marami tungkol sa miracle ni Jesus. Tungkol sa kung saan hindi sila yung nagpagaling, kundi ang Panginoon. So yun yung backstory natin bago tayo pumunta sa chapter 4. So continue tayo sa chapter. Sabi sa verse 1, while Peter and John were speaking to the people, they were confronted by the priests, the captain of the temple guard, and some of the Sadducees. These leaders were very disturbed that Peter and John were teaching. Di ba, nagtuturo sila eh. Tuturo sila dahil napagaling yung isang tao, di ba? These leaders were very disturbed that Peter and John were teaching the people that through Jesus, there is a resurrection of the dead. So bigla silang nilapitan ng mga teachers na to. Sinabi nila, tama na, itigil nyo na to. Sobrang ikinagalit po nila yung ginagawa ni Peter at ni John. Alam niyo po yung mga Sadducees, hindi po sila naniniwala sa resurrection. Okay? So, ano sila? Parang after ng death, that's it. Pero yung resurrection, hindi. Pero yun yung pinipreach ni Peter na si Jesus ay nag-resurrect. So, kahit na, ito mga kapatid, kahit na nakita na nila yung miracle, ang titigas pa rin ang ulo nila. Ayaw pa rin nilang maniwala. Alam niyo mga kapatid, minsan may mga ganun tao. Nakita na yung miracle, di pa rin naniniwala. Si Pharaoh, naalala niyo si Pharaoh? Ilan yung pinakitang miracle kay Pharaoh? Ilan? 11. Kasi yung una, yung staff, di ba? Tapos yung 10 plagues. So it's 11 miracles ang pinakita kay Pharaoh and hindi pa rin siya naniwala. Kahit yung namatay na yung anak niya, hinabol pa rin niya yung Israelites. Pero ito ang twist dito sa storyang to. Di ba pati yung Israelites, hindi sila naniniwala. Kumbaga, kahit sila, nandun na sa paanan ng Sinai, gumawa pa rin sila ng ibang Diyos. After ng lahat. After nakita nila yung 11 sa Egypt, nakita nila yung manna from heaven, nakita nila so many things, hindi pa rin sila niniwala. So, yun ang problema. Pride nila dito sa verse na to. Pride nila ang pumipigil sa sarili nilang kaligtasan. May mga ganun na ba tayong naranasan na tao? Dahil lang sa pride nila, dahil lang sa nalalaman nila. Ano kayang dapat gawin kapag may sinesharan ka pero ayaw pa rin maniwala? Ayaw pa rin mag-church. Ayaw pa rin sumali sa small group. Ayaw pa rin talaga. Anong dapat natin gawin mga kapatid? Shake the dust off our feet and leave them for good? Jude 1:22. And you must show mercy to those whose faith is wavering. Amen? Let's not give up on them. Kapatid, meron ka bang kamag-anak o kaibigan, parang gusto mo na sakalin? Ano ba? Parang gusto mo na lang ilagay ng gano'n. Ito nga eh. Ito yung word eh. Ba't hindi ka naniniwala? Kapatid, don't give up. Darating ang isang
situation sa buhay niya. Sadly, sometimes nasa sitwasyon. Sadly, nasa isang karamdaman, nasa isang financial problem. Minsan may situation na ganun binibigay si Lord para finally itong ating kamag-anak o kaibigan, finally magkaroon ng faith. Sana hindi na umabot sa ganun. Sana bago pa man mangyari yun. 'Di ba? Kaya wag tayo mag-give up. Si Lord ba nag-give up sa atin? Dapat, kung i-apply natin yung sarili nating patience sa iba, na wala tayong patience, dapat din pala si Lord wala nang patience sa atin. Sa lahat ng ginawa natin, lahat ng pagsuway natin, grabe tayo mang-question sa Kanya. Kahit ako, naranasan ko yun. Nang-question ako sa Panginoon. And dapat, kung iisipin natin, wala na, hindi na dapat ako linigtas ni Lord. But I'm here. Why? He never gave up on me. So why would we give up on our family members? Amen? Why would we give up on our friends? If really we have the heart of Jesus, yun din po, yun dapat, yung patience natin sa kanila. Amen? Huwag muna nating sakalin. Mahalin sila. Amen? Sabi sa verse 3, they arrested them and since it was already evening, put them in jail until morning. Many of the people who heard their message believed it. So the number of men who believed now totaled about 5,000. So nung panahong ito, mahina pa lang ang following ni Jesus. Mahina pa lang ang mga followers. Wala pang experience yung mga disciples. Mga beginner leaders pa lang po sila. Kakamatay lang ni Lord. Kami na bigla ang leader. Ganun po yung nangyari dito. At ang command ni Jesus ay huwag lumaban pag hinuli. Pero sa verse 4 sabi, napakadami na naniniwala pa rin kahit beginning pa lang itong Christianity. 5,000. Ilan po ang seating capacity ng Caloocan Sports Complex? Alam nyo ba? 3,000. Nakita mo na? Mas marami pa dito, halos doble. Mga kapatid, pag nagbilang sila nung araw, lalaki lang. Kasi nakasegregate ang lalaki at babae. So binibilang nila ito lang. Tapos syempre mayroon pa mga asawa, mga boyfriend, girlfriend. Meron mga kabataan yon. So let's just say dalawang Caloocan City Sports Complex. Pwede. Ganun kadami naniwala. Isang maliit na grupo. Peter and John. Bakit? Miracle na Lord. Tapos, kung sino pa yung mga may pangalan, Sadducees, priests, Pharisees, sila pa ang hindi maniwala. No? So may kita natin may dalawa tayong grupo. Isang grupo ng mga tanyag na mga tao, may mga pangalan ng mga tao, mga institusyon na for hundreds of years. Sila yung mga Pharisees, priests, and Sadducees. At meron tayong dalawang tao, mga followers ni Jesus, but the Holy Spirit is with them. Sino kayo mananalo? We are about to see. Bakit ang dami pa rin naniniwala kay Peter and John? Bakit nakakuha pa sila ng 5,000? It's the Holy Spirit. Number 1, being empowered by the Holy Spirit brings salvation to many. Doesn't matter kahit konti lang tayo. Tignan nyo nga yung mga empty seats. Inulan lang sila. But it doesn't matter. Mga kapatid, ito ang kailangan natin maintindihan. Hindi tayo malalaking church. Pero tayo yung umaabot sa mga tao dito sa paligid. Kasi kapag wala yung mga maliliit na church, hindi naman lahat pwedeng bumiyahe ng 40 minutes, 2 hours papunta sa malalaking church. We are essential and we have our role. Kahit nasabihin mo hindi tayo 500 o 5,000. Basta may Holy Spirit sa atin. Amen? And minsan baka natanong nyo, paano kaya sa church? Sa bagong church? Baka kakalog-kalog tayo. Mga kapatid, dito pa lang, dito tayo magkasya. Naulan lang, pero pagka nakasettle na yung mga tao, baka na naman talaga. Yung siko mo kasi. Baka ganyan na tayo ulit. Pero syempre may pag-ibig yan, di ba? May ganyan ba dito? Wala naman, di ba? Doesn't matter minsan kung nag-iisa ka lang, kapatid. Ikaw ba ay nag-iisa sa pamilya nyo na naniniwala?
Ikaw ba'y nag-iisa sa mga kaibigan mo naniniwala? Students, mga students na nandito. Nasa gitna ka ba ng isang barkada or mga kaibigan na ikaw lang gumagawa ng tama? Sabi niya, Christian siya, pero wala naman. Ikaw gusto mo gawin yung tama, pero ini-influence ka. How do we do it? Paano mo mapapakita, kabataan, na ikaw may Holy Spirit? Kung yun nga, Christian friend mo, hindi niya napapakita, ibig sabihin, ikaw din. No. Pakita natin na meron tayo. Amen? Doesn't matter kung may pangalan yung kaharap mo. Kung tanyag yung kaharap mo. Doesn't matter kung president pa yung kaharap mo. Kapag ikaw ay may Holy Spirit, kayang-kaya mong sabihin ang totoo. Amen? Papakilala ko sa inyo si Diocletian. Diocletian ay isang emperor ng Roman Empire noong 284 AD. Ang dami po niyang pinatay na Kristiyano. Napaka-ruthless niya sa pagsagupa ng Christianity. Ang ginawa niya, unang taon niya, dinestroy niya ang places of worship. Tinanggal niya itong mga ganitong klaseng simbahan. At tandaan niyo, dahil it's the Roman Empire that consists the whole Europe and the Middle East hanggang Egypt. Ganyan po yung kabuuan ng Roman Empire. Lahat ng mga naniniwala, lahat yon, sinira niya yung mga places of worship. Pinagbawal niya yung mga pagtitipon. Sinunog niya ang mga Bible. Mga kapatid, tayo ngayon, meron tayong app sa phone na Bible. Pero sila noon, yung mga sinusulat pa nila yun. Wala silang printing press at the time. So ang isang Bible na masunog, napakahalaga. That takes ilang buwan na pagsusulat or baka years pa na sinulat. Wala silang printing press. The printing press was invented 1800 lang. So talagang sulat lahat yun. Tapos sinusunog nila. Kinokollect nila, sinusunog. So paano? Paano aabante ang Christianity kung sinusunog pa ang Bible? Mga leaders, hinuhuli, kinukulong. Mga kapatid, ito, tanong ko sa inyo. Kung kami ni Pastora, hinuli, kinulong. Si Luigi lang ba ang tatayo? Or ang ating mga leaders lang ba ang tatayo? Pwede silang tumayo, pero pwedeng magkaroon ng parang gulo, di ba? Tama ba? It happens in a church. Kapag ang leadership ay nawala, minsan nagkakagulo, nagkaka-factions. This is what they were experiencing noon. Ang ginawa pa ni Diocletian ay sasabi niya, pakakawalan ko ang mga pastors nyo, ang mga leaders nyo, kung sila ay magsasacrifice sa Diyos-Diyosan. Siyempre, hindi natin gagawin yun. So, ang ginawa pa, kailangan mag-renounce ng faith yung mga leaders. Tapos sa huli, ito yung pinakagrabe, kukunin ang isang Kristiyano na katulad nyo, at pipilitin kayong mag-sacrifice sa Diyos-Diyosan. Gagawin nyo ba yun? Para lang hindi mamatay? Hindi, wag. Napakadami po na pinatay dahil mga Kristiyanong ayaw mag-sacrifice sa Diyos-Diyosan nung time ni Diocletian. At marami ang Christianity talagang halos naubos. Madami pong nangyari, mga Christians nagtipon underground. Alam niyo po yung catacombs? Underground yon na sementeryo. Doon sila. Nagtitipon-tipon para hindi sila mahuli. Mga libingan sa ilalim ng lupa. At ang sabi pa nga ni Diocletian, I'm the one who defeated Christianity. Sinabi niya yun. Na dinefeat daw niya ang Christianity. Talaga? Hindi mo nga alam spelling ng pangalan niya eh, no? Ibig sabihin, hindi nga natin siya kilala eh. So yung taong yan na defeated Christianity, asan na? You know, Christianity moves forward dahil may Holy Spirit. Sa bawat isang kaluluwa na nandito, you carry that fire, yung Holy Spirit na yun. And that's why it moves forward. Do we understand? Iba ang galaw ng Holy Spirit sa mga Kristiyano. And that's why ako may faith ako na mag-grow tayo. Kahit nasa new building na tayo. Capacity, 100, 150, Kuya Ras, 200 capacity? 150? Yan. Paano yung 150, Kuya Chris? Eh, pag umuulan, kulang. Hindi.
Huwag po tayong mawalan. Huwag po tayong ma-discourage. Trust in the power of the Holy Spirit. Amen? I want to show to you, GordonConwell.edu. They made a research sa growth ng religions around the world. Makikita natin dito from 2020 to 2024, ang growth ng Christianity, 2.52 billion, naging 2.63 billion. There's a 1.08% growth. At mainly sa Africa and Asia, yung growth na yan. Kaya mga kabataan, kasi minsan TikTok tayo ng TikTok, nasa Instagram tayo, Facebook. Akala natin, hala, puro atheist na yung mundo. Hala, wala nang mga Kristiyano. Kapatid, sila lang maingay. Maingay lang sila. Pero hanggang dun lang kasi ang kaya nila, mga kapatid. Kasi sa sulok ng Deparo, sa sulok ng kung saan mga mundo, may mga ganitong tao na talagang apoy sa Panginoon. Sige, palakpakan natin ang Lord. Dahil yan ang power ng Holy Spirit sa atin. Kapatid, makakakita ka ng meme sa Facebook na akala mo, hala, ang Christianity hindi nag-grow. Huwag kayo maniniwala dyan. I want to show you atheism shrinking. Kalagay dyan, negative 0.12. What does atheism shrinking means? Atheism is basically the disbelief na may God. That means they are believing in God. Mga kapatid, they are believing in God. Bakit may mga Arabs sa Middle East na nananaginip about Jesus? Holy Spirit. 147 million, naging 146 million. Marami pa rin sila. Pero tignan mo tayo, billion and growing. Kapatid, huwag ka maniniwala na ginagawa ng atheist yung mga Kristiyano. No. Yan ay social media. Sabi sa Acts 2:47, and each day the Lord added to their fellowship those who were being saved. Sa araw-araw, nagdadagdag ang Panginoon ng kapwa nating Kristiyano. Kaya kapatid, ito ang tanong dito, no? Are we going to stay SSS? Ano nga yun? Naalala niyo SSS? Hindi yun si Luigi at ang kanyang trabaho at ang pagkasosyal ng security. Saved, seated, and satisfied. May mga ganong Kristiyano, di ba? Saved, seated, and satisfied. Akin tong upuan to. Di ba? Mga kapatid, let's allow the Holy Spirit na kumilos sa ating puso at makapag-share tayo ng Word of God para lalo pa tayo mag-grow. Amen? Okay, sabi sa katabi mo, number 1 pa lang tayo. Okay. Na tayo sa verse 5 and 6. The next day, the council of all the rulers and elders and teachers of religious law met in Jerusalem. Annas the high priest was there along with Caiaphas, John, Alexander, and other relatives of the high priest. So nag-meeting sila, nagpulong-pulong sila. Alam nyo, kapag pinagmimitingan ay kayo, napakalaking deal mo. Natatakot na sila sa'yo. Seryoso yung ginawa mo pag ikaw yung pinagmimitingan. Napakaraming matataas na opisyal dito. Andyan, no? Linaglag lahat ng pangalan. Caiaphas, John, Alexander, relatives pa nung high priest. Di ba? Kumbaga, halimbawa, yung pangalan na yung president natin, Marcos, pag sinabing ganyan, talagang alam mo na, it's powerful. Influence, ganyan. Kahit dito, sa Caloocan, di ba, yung mga pangalan ng mga politiko, when you say a name, o kaya kahit yung mga businessmen, di ba, Karanglan, alam mo yun, talagang ma-influensya, di ba? Okay? Talagang mga matataas na mga pinuno. So, may mga impluensya, kapangyarihan, kahit anong oras, sa totoo lang, may kapangyarihan sila, ipakulong ang mga followers ni Jesus. So, ang kalaban talaga ni Peter at John dito ay daan-daang institusyon na hindi matitibag. Verse 7, they brought in the 2 disciples and demanded, by what power or in whose name have you done this? Oh, eto na naman tayo. Anong tinatanong ng mga tanyag na tao? Anong hinahanap nila?
By what power? What authority? Whose name? Bakit? Kasi yun lang ang alam nila, yung influence ng mga pangalan. Hanggang doon lang ang limit ng understanding nila. Ano yung sinishare mo? Sino? Yan, sige. Di ba? Hanggang doon lang sila kasi sa mga names nila, sa family names nila, yun yung alam nila, yung bigat nun at influence nun. So it's all about power at pangalan at connection for them. Kailangan malaman kung sino talaga yung nagpagawa. Parang sa atin po ngayon, di ba? Gusto natin may connections tayo sa kung anong government agency, kung anong... Kasi nakakatulong sa atin yun. Sino connection mo? Ano authority mo? Gusto na talaga malaman dahil sila yung tagapangalaga ng faith ng Israel at the time. Ang gamit nila, human wisdom, human power, tradisyon, rituals sa templo. Yan yung ginagawa ng mga pare. Verse 8, Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, Rulers and elders of our people, are we being questioned today because we've done a good deed for a crippled man? Do you want to know how he was healed? Mga kapatid, kine-question sila Peter and John dito. Di ba dapat takot? Di ba dapat takot sila? Parang ikaw parang pwede kang papatay ng mga to Tandaan mo, di ba? May mga, yung kinento kanina, Diocletian. Pwede kang ipapatay. Si Jesus, pinatay. Kung halimbawa, ako, pinapatay ako ng pulis dahil nagtuturo ako sa inyo ngayon. Matatakot nga kayong bumalik dito at umattend. Matatakot, may takot pa rin na mag-preach or mag-share. Dahil kung ako papatayin because of God's word, pwedeng kayo din, di ba? So there is fear talaga during this time. Pero kung kailan dapat sila pinakatakot, doon pa sila nagsalita. Sabi nga doon, ganda. Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers and elders. So inaddress niya sila. Pag puno ka kapatid ng Holy Spirit, walang hindi ka kayang gawin. Amen? Gusto ba natin maranasan yung kilos ng Holy Spirit? Try natin mag-reach out. Kapatid, ito. Halimbawa, hindi ko alam kung nakapag-share na kayo ng word sa kaklase or sa friend or sa katrabaho. Pero minsan kapag nag-share ka ng word, and I've tried it many times, hindi ko rin alam ang magiging resulta. Lord, di ko alam kung maniniwala to. Lord, di ko alam kung ano magiging reaction nito. But here we go. Let's do it. At kapatid, sinasabi ko sa inyo, the Holy Spirit really tells you what you can say. Suddenly, mapupunta kayo sa isang topic na mahalaga sa Kanya. And we're not saying na mako-convert agad siya right there and then. Pero the Holy Spirit, mafe-feel po natin talaga na tutulungan tayo ng Holy Spirit. Try po natin. Mag-share tayo ng word. Ang problem lang po talaga natin is nauunahan tayo ng takot. Sometimes, nahihiya tayo, ayaw natin itry. Baka naman na i-reject tayo. Sayang po kasi yung Holy Spirit na nasa atin. Maganda po, gamitin natin yung Holy Spirit. He will help us. So dapat itong mga taong may kapangyarihan ang nananakot kay Peter. Pero sila Peter pa yung tinatakot. Verse 10, Let me clearly state to all of you and to all the people of Israel that he was healed by the powerful name of Jesus Christ the Nazarene, the man you crucified, but whom God raised from the dead. Ngayon, meron tayong freedom of speech. Ngayon, pwede tayo mag-share. Kung marinig kang nagkakalat ng maling paniniwala at the time, ikukulong ka. Pwede ipapatay. Pero sila matapang. So, siguro ang challenge sa atin dito, wala naman pumipigil sa atin. Bakit hindi tayo makapag-share ng word? Amen? At this point, dapat takot na takot sila, pero hindi sila natakot. And number 2, being empowered by the Holy Spirit enables bold speech. Ginawa nila, Peter and John, ang part nila noon. Ginawa, mga kapatid, ginawa ng early followers yung part nila. They reached out. They stood for the gospel, mga kapatid. Sila ay nakulong dahil sa kanilang sinishare. Sila ay mga namatay, nag-sacrifice, nag-martyr ng kanilang buhay dahil sa pag-share.
tayo, hindi naman tayo papatayin. Wala naman hahabol sa atin, hindi tayo ikukulong. Pero let's do our part naman. Amen? Let us share the word of God sa ating mga kapamilya, kaibigan. Kung kailan naman napakadami nating paraan para mag-share. Ito, mga kapatid, kahit mga kabataan, sinashare ba natin ang word of God sa ating social media? 'Di ba? Baka naman ano-ano lang ang nasi-share natin. Baka naman hindi nakakatuwa. Baka naman nakaka-discourage o kaya mga bastos. Ang dami mga bastos ngayon sa social media. I-share natin yung word of God. Kahit ganyan lang muna tayo magsimula. Amen? Kahit yung encouragement lang from our page, let's share it. Or kapag may maganda tayong nakita na word of God, o kaya yung devotion natin, share natin sa social media. Let's do our part today. And minsan, nafe-feel natin kahit gusto natin. Minsan nafe-feel nyo ba ito mga kapatid? Gusto mong mag-share sa isang tao, pero hindi mo alam kung ano magiging reaction niya. Mare-reject ka ba? Minsan nahihiya tayo, no? Nauuna natin yung mga feelings natin. And minsan, nisip natin, baka hindi sila makinig. Baka i-judge nila tayo. So kapatid, even Jesus namatay para sa message ng salvation. Lakasan pa natin loob natin. Kailangan may boldness tayo. Amen? Ngayon, kung i-reject ka dahil shinare mo ang word, so what? Diba? So what kung rineject ka? So what kung biglang parang ginudge ka? Okay lang. Mas maganda nang i-judge ako na nag-share ng word kaysa i-judge ako dahil sa mali kong ginawa. Kaysa i-judge ako dahil may kasalanan na nakita sa buhay ko. Okay lang sa akin i-judge ako because of the word. Kasi ang nasa likod ako ni Kristo. Amen? Mark 8:38, if anyone is ashamed of me and my message in these adulterous and sinful days, the Son of Man will be ashamed of that person when he returns in the glory of his Father with the holy angels. Ikakahiya tayo ng Panginoon kung tayo ay nahihiya mag-share. So wag natin siya ikahiya. Amen? Continue tayo sa verse 11. For Jesus is the one referred to in the scriptures where it says, the stone that you builders rejected has now become the cornerstone. Alam niyo po yung cornerstone na binabanggit dito? Katulad niya, ito yung picture. Yan po ay isang stone na sakto yung cut niya. Kantong-kanto. At linalagay yan sa corner. Kasi cornerstone, di ba? So sa isang building na katulad nito, let's just say for example, bumili ka ng lupa at ito yung sukat. At lupa pa lang siya pero gusto mo na siyang tayuan. Saan mo ilalagay ang cornerstone? Corner. So kukunin mo ang cornerstone, pupunta ka sa corner at ilalagay mo. Isasakto mo ito. Okay? So albawa dito, ito. So kasi saktong-sakto yung sukat niya, pagkalagay mo sa kanya sa corner, etong mga diretsong linyang to ang magsasabi na hanggang dito ka lang. Okay? Importante yan. Kasi nagkakaaway-away, gumanyan lang ng konti yan, ay, baranggayan na yan. Di ba? Demandahan na kagad yan. Kaya dito ka lang. Kaya cornerstone, maganda yung cut niyan. Pati dito. Yan. So napakahalaga ng cornerstone. Dahil si Jesus katulad nito, tinulad siya sa cornerstone. Siya yung nagbibigay ng guide. Siya yung nagbibigay ng direksyon. Hanggang dito ka lang. Okay? Ito yung foundation natin at ito lang ang gagawin mo. Kahit ang mundo, ginagawa ang kung ano-anong ginagawa nila, kapatid, hanggang dito ka lang. Kapatid, kapag ikaw ay nasa gitna ng tipon-tipon ng barkada mo, group project man yan, o kaya may labas kayong magkakatrabaho, ano ang ugali natin? Tayo ba ay may cornerstone sa buhay natin, si Jesus? Baka naman, Lord, wala naman nanonood. Konting rotate na lang muna natin para makatikim akong alak. O kaya ito, cute kasi niya eh. Alam mo yun? Mamaya, hindi na tayo nagagal. Kaya napaka-importante po na yung cornerstone, sabi ulit dito, for Jesus is the one
referred to in the scripture where it says, the stone that you builders rejected has now become the cornerstone. Rineject kasi si Jesus. So ano ngayon ang nangyayari sa mga Pharisees, priests, and Sadducees? Wala silang guide. Kung ano-ano ang tinuturo nila, kung ano-anong ritual, ano-anong tradition, ano-anong paniniwala, na wala na sa tunay na mensahe ni God. Rineject nyo ang cornerstone. Ngayon, kung saan-saan na kayo napupunta. Kung ano-anong teaching na yang tinuturo nyo. Kapatid, yan. Ang cornerstone, Jesus. Devotion, araw-araw, mag-Sunday services tayo, mga kapatid. Dahil we are putting that cornerstone sa ating puso whenever ginagawa natin yung pagde-devotion, pagsa-service. Inaalaw natin na mag-guide tayo ni Jesus. Kung wala tayong cornerstone, lahat tayo ay babagsak. Amen? Verse 12, there is salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must be saved. The members of the council were amazed when they saw the boldness of Peter and John, for they could see that they were ordinary men with no special training in the scriptures. They also recognized them as men who had been with Jesus. Namangha sila. Parang itong mga taong may pinag-aralan na hundreds of years na institusyon, mga tanyag, talagang maraming experience, kabisado siguro nila ang Bible, pero namangha sila kila Peter at John. Di ba? Minsan ba, sinasabi natin, wala naman akong pinag-aralan. Ay, grade 6 lang natapos ko. Ay, grade 3 lang natapos ko. Ay, nag-masters lang ako. Parang minsan sobrang dinadown natin ang sarili natin. Pero mga kapatid, ang education system, gawa lang naman ng tao yan eh. Ito, yung Bible, yan po yung importante. Amen? Minsan, ang isang tao talagang sobrang focus niya, halimbawa mga kabataan yan, meron tayong mga kabataan, kami, ng mga kabataan, ano? So, mula pagkabata, gusto natin, honor student tayo. Minsan yung magulang, kailangan honor student ka. Kailangan may medals ka. Kailangan mataas grades mo, di ba? Sinasabi yun sa school. O kailangan maganda yung grade school, high school, college na papasukan mo. Nasabi yan eh. Kailangan yung course mo maganda. Kailangan talagang magiging tanyag, ganyan. Kailangan makagraduate ka on time. Yan. Sobrang daming pressure, no? Kailangan maayos yung lugar na pag-OJT-han mo. Mga ganun, dami. Hanggang sa unang trabaho, kailangan yung una mo palang trabaho, kailangan ang ganda-ganda na yan. Kailangan malaki na kagad sweldo. Kailangan mag-masters ka, doctorate, maging supervisor ka, manager, director. Pagka negosyante naman tayo, kailangan may quota tayong hinahabol, may kliyente tayo, may branches tayong i-open. At eto, yung kikitain natin, araw ay agad tayo 6 months. Ang dami nating mga gusto na nandito na material na bagay dito sa lupa. No? Yung wala naman pong problema na nagkakamit tayo ng mga ganong klaseng achievements. Nakakatuwa pa nga yun eh. Pero wag po tayong gagawa ng mga bagay na si Lord ay hindi na nating cornerstone. Kasi kapag gusto mo man gawin yan, mga kapatid, kung focus ka dyan, dyan ka na lang. Kukunin ka niyan. Oo, tatalino ka. Oo, gagaling ka. Yayaman ka. At what price? Ano ang kapalit, mga kapatid? Kapatid, we can get all the MDs and the PhDs, pero pag walang GOD, wala. Palakpakan natin si Lord. The GOD. Yan ang sentro. Amen? Yung salvation ng 5,000, dahil yun sa Holy Spirit kaila John and Peter. Alam niyo po, may mga pastors and Christian leaders, sinasabi din nila na wala akong pinag-aralan. Huwag po natin sasabihin yan. Kahit sila may mga masters. Kayo ba, naranasan nyo na ba? Haharap kayo sa mga taong tanyag, may pinag-aralan. Alam mong hindi ka katulad ng mga taong to, pero meron kang GOD. At meron ka, isi-share mo, excuse me lang, share ko lang yung Huwag tayo mahihain. Boldness. Sinabi ng Panginoon na pag naayos natin ang buhay natin, doon tayo pagpapalain. Bang! Ganyan. Kapag sinabi ng kaklase mo, sige na, tikman mo lang. Hindi, sinabi ni Lord, bawal yan. My body is the temple of the Holy Spirit. Di ko pakakainin ng kung ano-ano. Diba? Di aalisan ka ng mga kaibigan mo. Di so what? You know, ma-attract sa'yo
yung mga tunay na kaibigan. Yan. Yan ang importante. Mafi-filter yung mga hindi mo kailangan. Sa dulo, it was all about the Holy Spirit sa buhay ni John and Peter. Nasa galaw ng Holy Spirit. Namukaan din ng mga Pharisees na kung sino sila dahil nga sa sinasabi nila John and Peter. Okay? So verse 14, but since they could see the man who had been healed standing right there among them, there was nothing the council could say. So they ordered Peter and John out of the council chamber and conferred among themselves. Kapag himala ng Diyos ang nangyari sa atin, kahit sa mga kaibigan natin, hindi sila makapagsalita. Matutulala sila. Wala silang masasabi. Hindi nila maitatanggi ang power ng Holy Spirit. Kaya number 3, being empowered by the Holy Spirit destroys false teaching. Bakit may growth ang Christianity? Katulad ng shinare ko kanina, bakit sila dumadami? Dahil ba nanganganak yung mga Christians? Hindi. Dahil may mga taong nakakakita ng miracle ni Lord at naniniwala. Verse 16, what should we do with these men? They asked each other. We can't deny that they have performed a miraculous sign and everybody in Jerusalem knows about it. But to keep them from spreading their propaganda any further, we must warn them not to speak to anyone in Jesus' name again. Hindi nila mapagkaila, pero ayaw nilang tanggapin. Alam niyo, kawawa yung taong sinasabing, totoo naman Lord mo eh. Pero hindi pa ako ngayon eh. Ayoko pa. Minsan ko nasabi yan, mga kapatid. Honest to honest lang. Minsan ko nasabi yan. Oo, kilala ko si Lord. Oo, dapat. Talaga, ino-obey ko yan. Pero ayoko muna. Kapatid, delikado yan. Delikado po yan kasi talagang pwedeng downward spiral tayo. Kakainin tayo ng kaaway. Verse 18, so they called the apostles back in and commanded them never again to speak or teach in the name of Jesus. But Peter and John replied, do you think God wants us to obey you rather than Him? We cannot stop telling about everything we have seen and heard. Number 4, being empowered by the Holy Spirit guides correct decisions. Kung tayo kaya ang nasa gitna nung pagtatanong na yon, naranasan niyo na ba yon? Tinatanong kayo ng mga malalaking tao, hindi malaki, pero mga taong kilala, mga tanyag na tao. Diba? Kaharap natin, naranasan nyo na ba yun? Na talagang itong mga taong to may mga kapangyarihan, tas ako lang to, tinatanong ako. Grabe. So alam agad ni Peter, amen? Alam agad ni Peter yung sasagot nila. Alam kaagad nila yung decisions nila dahil guided sila ng Holy Spirit. Kapatid, minsan ba, ito Lord, di ko talaga alam ang gagawin ko. Kalma. May Holy Spirit. May Holy Spirit. Minsan kailangan mo lang magantay, kapatid. Deadline na. Paano ba yan? Gawin mo yung alam mong kaya mong gawin right now. Huwag kang mag-imbento ng something na baka naman mapahamak ka. Huwag kang dumikit sa mga taong pwede ka ipahamak. Holy Spirit, nandyan yan. Tinetest tayo ni Lord. Amen? 2 Timothy 4:5. But you should keep a clear mind in every situation. Don't be afraid of suffering for the Lord. Work at telling others the good news and fully carry out the ministry God has given you. Being empowered by the Holy Spirit, number 5, ignites passion for truth. Kapag may Holy Spirit ka, you want to share the word. Minsan, parang gusto mong ipag-pray ang tao, pero parang nahihiya ka. Pag-pray mo lang, kapatid. Lapitan natin, can I pray for you? Alam nyo ba ako? Ito, kwento ko lang sa inyo. Meron ako nilapitan. Ang sabi ko, pwede ba kita ipag-pray? Ang sabi niya, ayoko. Huwag mo akong pag-pray. Okay. Pagpe-pray na lang kita sa sarili kong time. Sige. Honestly, namatay ba ako? Hindi. Andito pa rin ako. So, huwag tayo matakot ipag-pray. Kamusta yung taong yun? Ganun pa rin siya. Ganun pa rin kami. Okay. Life goes on. The important thing is, alam ng Panginoon yung ginawa ko. I am bold for Him. Amen? O, diba?
Pinipigilan lang tayo ng sarili natin minsan. Let's allow the Holy Spirit to work para sa atin. Amen? I wanna end with this story. And sa mga ma-attend ng Real Men, alam niyong this is from our Real Men. Isang araw, pauwi ako. Naflatan ako. At merong nagulungan ako na pako. And talagang flat na. Buti nakahanap ako ng vulcanizing. So, pa-vulcanize ako and habang ginagawa ni Kuya yung gulong ko, napanood ko siya. Ang interesting ng pag-vulcanize. Sa mga hindi familiar, ang gulong, tatanggalin siya sa motor, tapos lalagyan siya ng hangin, pupunuin. Tapos ilulubog siya sa tubig, di ba? Tapos iikot-ikutin hanggat bumula. Pag bumula, ano ibig sabihin nun? Ayan. May butas. So nakita siya, 1, butas to, sir. 2, butas to, sir. 3, mag-diet na kayo, sir. So, ang dami promise na butas. Mga 3. So, ang daming butas niya na. So, tapos tinatapalan niya na. And habang ginagawa niya to, nag-impress sa akin ng Panginoon. Alam mo, Chris, ganyan eh. Ganyan ang buhay natin eh. Puno tayo dapat ng Holy Spirit, ng hangin. Tayo bilang gulong, gusto man natin tumakbo. Pero pag tayo deflated at ang hangin natin ubos, minsan flat pa, hirap tayo sa buhay. Mahirap tumakbo, kapatid. Ang problema niyan, pagpupuyatan mo pa ang mga bagay-bagay, magkakape ka, kung saan-saan mo kukunin ang joy. Pero kapatid, simple lang naman ang solusyon. Kailangan maayos yung Holy Spirit sa buhay natin. Kung saan tayo nagpupunta. And minsan, kaya lang naman tayo nagkakabutas sa gulong natin, kapatid. Meron tayong kasalanan, meron tayong doubt, at meron tayong fear. Yan ang mga bagay minsan, kapatid, na nagbibigay ng butas sa atin. Yung kasalanan na paulit-ulit natin ginagawa. Yung patuloy na hindi natin paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos at patuloy na takot sa kung ano mangyayari bukas. Yan, kapatid, ang nakaka-deflate sa atin. Kaya ang ganda ng pinapakita nung ako yung nagpapavulcanize ako, kailangan lang ilubog para makitang may mga butas. Minsan, ang kailangan lang natin, kapatid, lumubog sa presensya ng Panginoon. Baka masyado mong pinupush, kapatid, ang mga bagay-bagay. Lubog ka lang sa presensya niya. Taas mo lang yung kamay mo, iiyak mo. Ang sarap umiyak sa Lord. Hindi sa asawa, hindi sa kung sino. Pero pag kay Lord ka umiyak, Lord, kahit kunin mo na ako ngayon. Dahil after mo maiyak sa Panginoon, Lord, parang bakit wala naman talagang yung physically na-solve. Pero yung heart ko na-solve. And minsan yun lang ang kailangan natin. Mapuno ulit ng Holy Spirit ang buhay natin. Arangkada tayo. Amen? We're not gonna sing a song right now. We're just gonna pray. Can you stand up? Let's all stand up and we will pray. Did you learn something today? You know, napakabuti ng Panginoon dahil He gives the Holy Spirit to us. And that's why right now we're gonna pray. Kung sakali man sa buhay natin, ang Holy Spirit hindi natin ginamit, mapuno yung heart natin. Kung ano-ano ang inuna natin. Kung sakali man ikaw yun, kapatid, let's all close our eyes and let's just raise our hands up. This is just our time with the Lord. Father, we are raising our hands right now sa inyo, Panginoon. Dahil mahal ka namin at humihingi kami ng tawad, O Diyos. Na Lord, ang Holy Spirit ay talagang nawawala sa amin at times. Father, hindi namin alam bakit ganun. Ano ang inuuna namin, Panginoon. Father, bring back the Holy Spirit in our lives, Father. Allow for the Holy Spirit to really rule sa aming puso, Panginoon. Father, kung nakaranas kami na deflated kami lately, parang ubus kami, Panginoon, pagod kami, Panginoon, sa takbo ng buhay na to, Father, kaya lang namin magpatuloy kung iaalaw mo ang Holy Spirit to just really fill us right now, Father. We need the Holy Spirit in our hearts right now. Father, hindi namin alam itong mga susunod na mga araw,
mga linggo, mga buwan, mga taon, Panginoon. We really don't know kung ano mangyayari sa amin, Father. And some of us, we are really scared, Jesus. It's scary, Panginoon. But Father, with the help of your Holy Spirit, Jesus, we will be bold, we will be faithful, we will be true. Susunod kami sa inyo, Panginoon. And Father, we want, Lord God, na laging nakafocus sa inyo, Lord God, para maging maayos ang takbo namin sa buhay. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Palakpakan natin ng Lord. Now, we are going to our small groups and ang tanong natin, how has the Holy Spirit helped you? Paano nakatulong ang Holy Spirit sa inyo, sa buhay nyo lately? Okay? Yan ang katanungan natin sa small group. God bless your small group.